Hello. Magandang araw, mga palangga. Good morning mula dito sa Los Angeles. Teka, hindi pala naka-public. Okay. Good morning, beautiful people. This is your fair lady Maharlika. It's 8:55 a.m. dito sa LA. Mga palangga, tumama na naman ang ating expose sa inyo. Si Maverick, hello Maverick, Minda, Cairo, at sila Laling, marami pang iba. Nabasa niyo na ba? Mga kababayan, the travel agent, nabasa niyo na ba na gigipitin ng Congress ang SMNI? Okay, remember, November 18, tinignan ko sa kalendaryo ko, flag, rose, na merong ginagawa. Ay, sila Warrior, good morning palangga. Na merong plan itutumba or eliminate the enemies na ginagawa si Lisa, si Kuting, at si Tambaluslos at lahat ng hegemonyo na katabi na nasa paligid nila, di ba? Sir Zorro, how are you? Nalala ninyong expose natin sa inyo na plan itutumba. Ano yung pinag-usapan natin ng mga panahon na yon? Okay, dahil sa imong ambisyon Tambaluslos, itutumba ninyo ang mga taong gusto nyong itumba dahil kayo ay kinikriticize. Actually, una nilang sinubukan sa akin yon, mga palangga, na itumba ako. Okay? Bago itong SMNI, bago ito si Sara, bago ito si Pangulong Duterte. Ngayon, mga kababayan, November 18, nung sinabi ko sa inyo na ang layunin ni Tambaluslos, ni Martin Romualdez na buwaka ng ina, ay kontrolin ang mainstream media, which is nakokontrol na nila ngayon. Kasama si Lisa, lahat silang magpamilya. 10 ng pamilya nilang hegemon ay kinokontrol nila ngayon. Kasi nga, diba, gusto nilang i-deplatform ang SMNI dahil nga si Pangulong Duterte, yan na lang ang media na nagbibigay sa kanya ng platform para i-air yung sa loobin ng former president. And also kung ano yung nalalaman niya. So nakita niyo yung pagiging diktador ng mga hinayupak na ito, mga kababayan. So sinabi ko sa inyo November 18 na ito ang plano ni Martin, na itong demonyong gobyernong ito, dahil sa ambisyon niya for 2028 at sa for 2034 ni Sandrong Jombagero na tumatanggap o tumanggap ng Rolex kay Avel Bacudio. Okay? At also, tumanggap, okay, ng mga bribe money galing sa mga kontraktor katulad ni Jella Pahati. Ngayon, mga kababayan, dahil tayo, okay, tayo ay, nagkikriticize, sinasabi natin, tingnan mo, bago pa in-report ng mga media, naunahan ko na, November 18, sinabi ko na to sa inyo. Ano ang gagawin nila? Ang purpose ay para ibagsak si Inday Sara Duterte. Ngayon, pag nagwagi nga naman sila, which is hindi sila magwawagi, pag binagsak si Inday Sara Duterte, mamamayagpag ang kanilang lahat ng pananakot. Ulit-ulitin natin, pananakot sa taong bayan, ultimo sa mga LGU na tinatakot nitong gobyernong ito dahil even in the past barangay election, si Sandro Marcos ay pinondohan yung mga barangay doon na officials na magagamit nila sa mga susunod na halalan. May mga nag-message sa atin ng mga taga-Ilocos na nagbigay sila ng mudmud ng pera si Sandro doon na galing sa pera ng bayan, coming from the budget of the Filipino people. Itutumba nila lahat ang mga kritiko nila. This is Oplan, eliminate the enemies. Ito yung pinag-usapan natin. And now, here's the SMNI. Ngayon, mga palangga, alright? Diba na ito, kasama dito ang issue nga sa confidential fund. Let's stick dito sa SMNI muna. Basahin ko muna to. Alright.
Okay? Ito, balita. Balita, galing sa, sabi nitong, ito, ang title ng balita, Smear Campaign, Suarez wants House panel to look into SMNI shows 1.8 billion travel fund claim versus Speaker. Okay? Itong si Congressman Suarez, sinasabi niya na ang balita daw ng SMNI, hindi ko napanood yung balita ng SMNI na sinasabi nila na, sinasabi ng network na ang gastos ni Martin Romualdez, aka Tambaloslos, bribe, pulboronic, lahat na ng kahayupan na sa kanya, ay gumastos ng 1.8 billion pesos. So galit na galit itong speaker na ito, syempre, galit-galit siya dun sa plenaryo para ipagpakitang gilas, magkikiss ass kay Martin Romualdez para nga naman mabigyan ng mas malaking budget ang mga buwaka ng ina. Imagine yung mga palangga, galit na galit nung sinabi ng SMNI na gumastos si Tambaloslos ng 1.8 billion. Kung ito ay sincere talaga, just for the heck, di ba? Ano dapat ang gawin ng kampo ni Tambaloslos para patunayan na ito ay fake news? Ilalabas nila ang audit report nila ni Tambaloslos, lahat ng expenses niya, lahat ng binitbit niyang mga damuho ng mga judgimon, ipakita niya sa SMNI, natin sa SMNI, sa buong bayan na hey, fake news kayo. Fake news kayo na si Martin Romualdez ay umaacting na DTI secretary. Dahil ginagawa niya yung trabaho niya sa Congress, ay kitang-kita ng taong bayan na umiikot siya, nag-aala Mr. Palengke katulad ni Rojas. Very ghetto, very yellow ang diskarte. Now, let's read. House Deputy Leader Quezon, 2nd District Representative David J.G. Suarez is calling on the Committee on Legislative Franchises to probe allegations floated by an SMNI television network program that Speaker Martin Romualdez has a whopping 1.8 billion travel fund. Dapat, ikaw Suarez, magkano ang minantika sa kipay mo ni Tambaloslos para paepal? Ito palangga, ito ba siya? Ito, napapanot ka na eh. Sorry dun sa mga palangga kung panot. Okay? Hindi kayo kasali dito palangga. Ayan o, yan ang mukha niyan. Mukhang ulupong. Okay. So pinagtatanggol niya si Romualdez dahil sinabi ng SMNI reporter na gumastos ng 1.8 billion. Hindi ba dapat bilang isang mga sinasabi nila sila ay lingkod bayan, lingkod demonyo actually sila? Ipakita nila sa tao, mali kayo, SMNI. Ito ang ginastos ni Romualdez, 3 billion pala. Mas malaki pa pala. Di ba? Mali ang inyong report. Itama ninyo. Panggigipit to. Diktadorya ito. Ito ang tunay na diktadorya sa makabagong panahon. Putulin ko lang doon mga palangga. Right there and then, nag-speech ang buwaka ng inang Suarez na to. Pero uulitin ko kasi palangga, hindi natin pwedeng kalimutan. Pero nung kinat ni Romualdez, kinancel, dinismiss ang hearing sa smuggler na si Michael Mann na business partner nila, ni isa sa mga buwaka ng Genemis na ito, walang tumayo sa inyo sa Pilipino para sabihin na hindi tama ang ginagawa ng mga smuggler. Ni isa sa kanila, wala sa kanilang mga let's sila na sinasabi nila ang Kongreso ay House of the People na tumayo para sa Pilipino na ilabas si Michael Ma. Inappoint ni Kuting bilang special envoy to China na isinikreto, walang dokumento, walang ipinakita, hindi inulat ng media, walang tumayo sa kanila. Etong SMNI na nag-uulat ng kanilang, they are media na tinitignan, sila ang nagbabalanse dahil kung bayad na lahat ang mga politiko, supposedly ang media ang nagsasabi ng katotohanan, they have duty for the Filipino people sa taong bayan na sabihin ang kanilang nalalaman at itatama at i-call out ang mga politiko na sumusobra na kayo. 1.8 billion ang ginastos nyo, ang pinsan ni Lisa Marcos, 1.1 billion sa DENR. Tapos pag nagbalita, sisindakan ninyo, tatanggalin nyo ng prangkisa, sisilipin ninyo ang franchise.
It's the same thing na ginawa ninyo sa aking mga hinayupak kayo. Ikaw si Lisa, lahat ng utak nito, na ginamit ang Intel firm na Ashgard. Naalala nyo itong issue sa akin? Na ginapit si Taerna, na mag-file ng case against me kahit ako'y nasa Amerika at nag-imbento sila ng peking address gamit ang pondo ng bayan. Naggawa sila ng Intel firm nila para gipitin ako, para manahimik ako, para managod ako, para nga naman manginig sa Marlica, hindi na magsasalita. Wala na ngayon magkikriticize sa kanila. Diba? Back to the issue. Dito. Balikan natin ang report. Kita niyo yung mga hayop na to? You have to wake up, people. Speak up! Okay? A ranking congressman, si Suarez is calling on House Committee on Legislative Franchise to probe allegations floated by an SMNI television network program that Speaker Romualdez hoping 1.8 billion travel fund. This as a House Deputy Leader Quezon 2nd District Representative JJ Suarez readily branded the allegation as fake news and being part of smear campaign. Okay? Pero yung ginagawa kay Sara, hindi ba smear campaign yan? Yung sa confidential fund ni Sara na ibinigay ng Office of the President o patibong campaign para sirain si Sara? Ngayon, sabi ng Suarez, in the spirit of transparency and accountability, I humbly request this August Chamber to direct the Committee on Legislative Franchises in the exercise of its inherent oversight function to investigate this matter immediately and other similar measures pending with the committee, including this personal and collective privilege. Sabi ng nagbabalita, a visibly irate Suarez said during the impromptu privilege with irate ka, galit ka, gusto mong paimbestigahan ng SMNI, pero ang mga smuggler ayaw niyang paimbestigahan. Nung sinabi ni Duterte na ilabas niyo ang MOOE, ilabas niyo ang audit report ninyo, ilabas niyo sa taong bayan kung saan niyo ginastos ang pera namin, mga buwaka ng GNMS ninyo, ni isa sa inyo walang nag-initiate na ipakita ang audit report sa Pilipino. Mga kababayan, whether you're red, yellow, pink, o anuman ang status ninyo sa lipunan, anuman ang political affiliation ninyo. Whether galit kayo kay SMNI, kay Kibuloy. Si Kibuloy, ang SMNI, nag-ulat na gumastos ng 1.8 billion si Tambalustos, i-rate ang mga congressman, nagalit, nagwala, naghuramentado, mga buwaka ng ina. Kaya ngayon pa imbestigahan. Pero ang panawagan ni former President Duterte, kahit galit kayo kay Duterte na, hey, 300 plus congressman, ilabas nyo ang audit sa mga Pilipino kung paano nyo ginastos ang pera ng bayan. I will ask you from the bottom of my heart, o kausapin ko yung mga puso ninyo. So kakampihan nyo itong mga buwaka ng inang si Tambalustos, si Lisa, utor lahat ni Lisa to, na gisahin nyo ang SMNI dahil sa balitang yun. Wala namang kinitil si SMNI na buhay ng bawat Pilipino dahil nagnakaw si SMNI. Wala. Pero itong 300 plus congressman, ang budget na trillion-trillion, ninanakaw ng mga hinayupak na yan at apektado ang lahat ng mga Pilipino. Kahit mga anak nyo na nasa sinapupunan pa lang ay apektado. Mamili kayo again, mga kababayan. It's your choice. Sino ang kakampihan ninyo? Ang mga buwaka ng ina sa Kongreso? O mag-speak up day kayo dahil sinisingle out itong issue kay SMNI? Kung si SMNI ay nang maltrato ng kanyang mga empleyado, katulad ng nangyari sa ABS-CBN, kung si SMNI ay hindi nagbayad ng kanyang mga taxes na milyon-milyon, si SMNI ay iminaltrato nga ang kanyang mga employees, hindi binigyan ng tamang benepisyo, then sasama tayo dito sa panawagan ni Suarez. Pero ang issue, nag-ulat lamang ang SMNI na gumastos itong buwaka ng inang Tambalustos ng 1.8 billion.
Asaan ang ninakaw ni SMNI doon? Yan naman tayo. Uy, naririnig ko. Excuse me. Kapalangga. Ngayon, tuloy natin ang balita nito mga palangga. Okay? Itong chaired by Parañaque City 2nd District Gas Tambunting, the committee, itong subcommittee ng franchise, okay, is the one that grants and renews legislative franchises for various entities, including those in the media, so they may be allowed to operate. Okay, imagine nyo kung nandiyan ako, pinatay na ako ng mga buwakan ng inang to. Sunshine Media, yes, SMNI. The Tambunting panel will begin, ito na yung chairperson. The Tambunting panel will begin its investigation, the Committee on Franchise. Okay? Where is it? This coming Thursday, mo agad-agad. November 30, dyan sa Pilipinas, following a motion on the floor by Lanao del Norte 1st District Zia Alonto Adyong. Okay? These disparaging comments about the House, ba? Nasaktan ang mga buwakan ng ina, disparaging about the House Chief were made on the SMNI program titled Laban Kasama ang Bayan. Sabi nito, doon po sa video na yon na pinalabas sa SMNI at 10:27 PM Monday, November 28, doon sinabi that Speaker Martin Romualdez spent 1.8 billion in traveling at dinagdagan pa. Baka nga hindi lang 1.8 billion. Mahigitan pa kasama ang kanyang entourage. Ito pong ipinalabas ng SMNI, ito po ay isang fake news. Suarez, yung pangako ni Kuting na bababa ng 20 pesos ang bigas, hindi ba fake news yan? Suarez, mga congressman, yung pinangako ni Kuting na bibigyan niya ng trabaho ang mga taong bayan, pababalikin na ang mga OFW at bibigyan ng trabaho dahil naaawa siya. Hindi ba fake news yun? Yung pagtatapyas ni Lisa ng kanyang butod, ng kanyang mudlo, ng kanyang mga katawan na halos butot balat na lang sa kaka-edit ng kanyang katawan para magmukha siyang undin. Hindi ba fake news yun? Yung mga kapeke-pekean, nung pumunta si Kuting sa Saudi Arabia na sinasabi ng Presidential Communications na the first ever, the first again after ni Marcos Sr. na may isang presidenteng pumunta sa Saudi Arabia. Hindi ba fake news yun ng Malacanang? Yung fake news, okay, na pagkadami-dami ni Tambalosdos na kunyari namimigay siya ng baka ng inang Malaya rice na yan na ako din nag-expose dyan sa inyo. Diba? Na kunyari, may hulin silang barko, 5 barko na lulan ng mga bigas at ng ano-ano pang mga commodities na kunyari huhulihin nila. Kasi smuggled goods. Tapos i-repackage nila ang mga bigas at idadaan sa DSWD. Then sisingilin nila itong mga sinasabi nilang mga smuggler na may-ari ng mga barko. Tapos what? Hihingian nila ng what? Bribe money para mas smooth sailing ang kanilang operation in terms of export and import. Lord Especo, thank you so much, mga palangga. Hindi ba fake news yan? Okay, basahin natin. Okay. Meron ba sinabi tong Suarez na ito? Okay. While on the plenary floor, in the plenary floor, Suarez read from a piece of paper which he said was Secretary General Reginald Velasco's statement on the alleged 1.8 billion travel fund. Sabi niya, let me unequivocally clear, these claims are not only baseless but are blatant attempt to spread misinformation and define the speaker's character. Wow, mga buwaka ng ina. You know what? Kapag nag-counter kayo na ito ay fake news, ilabas niyo ang audit report. Hindi lang sasabihin ninyo dyan sa plenaryo na fake news yung SMNI. You support evidence kung magkano ang ginastos we the people demand.
kung magkano ang ginastos ng buwaka ng inang Tambaluslos at ng mga demonyo niyang mga alipores na binibitbit niya sa pagta-travel sa buong mundo na hindi naman siya dapat nagkasama ng presidenteng pinsan niyang Kuting. Dahil meron silang hiwalay na function sa gobyerno. Hindi ba dapat ganyan? Ha? Suarez? Hindi ba dapat ganon ang gagawin ninyo? Velasco? Sabi pa dito ni Velasco, furthermore, we are exploring other options to hold accountable for this smear campaign. Gusto nyong maging accountable si SMNI dahil sa fake news. Gusto nyong durugin, gusto nyong parasahan. Pero si Michael Ma, ni isa sa inyong mga hayop kayo, nakawala sa hawla. At appointed pa ni Kuting. Si Michael Ma na business partner ni Lisa, ni Martin Araneta, ni Tambaluslos na isang smuggler dahil yan mismo, bakit ko sinasabi yan, nasa intel report ng dating NSA advisor na si Clarita Carlos na ngayon ay takot na takot din ang kipay niya dahil pag nagsalita siya, ipapaligwak siya ni Lisa at ng pamilyang Ahas. Pero sa SMNI, rate kayo, disgusted kayo, nasasaktan kayo ng sinabing 1.8 billion, mga buwaka ng GNMS ninyo. Pero yung pag-smuggled, pagnanakaw sa pera ng Pilipino, hindi kayo nasasaktan kasi you are part of it. Dahil bawat pamilya ninyo, lumalamon, pinapaaral ninyo mga hayop kayo dahil sa pera ng bayan. Kita nyo mga kababayan? Okay? Ano sabi dito? Sabi dito mga palangga, SMNI is the same network that has given airtime, ito na, to former President Rodrigo Duterte, who the past few weeks has been assailing the 300-plus strong House Speaker Romualdez at its leader Romualdez. The House leadership has answered all of the Duterte's allegations so far, including those that have to do with pork barrel. Commission on Audit reports on the alleged concerted attacks against his daughter. All right? Against Vice President Duterte. Okay, mga palangga. Nasaktan sila, di ba? Sabi ko sa inyo, so tama, ang inulat ko sa inyo noong November 18 at ako ay may bolang, sa trade ball, it's a factual, it's an A1 information ang binibigay ko sa inyo na bawat kritiko nila ipatutumba nila. So no wonder kung bakit natumba si Percy Lapid dahil yun ang pinakaunang nagsalita laban kay Lisa Marcos, kay Kuting na sila ay mayroong ginagawang smuggling business dyan sa Bureau of Customs at sa mga port area natin. See that? Anong ninakaw ni SMNI? May ninakaw si SMNI? May ninakaw si Quiboloy sa kababan ng bayan? May pinatay ba si Quiboloy? May sinira ba na buhay? May pinalaya ba si Quiboloy? Nakatulad ni Michael Ma na in-appoint. Meron bang high dangerous personalities katulad ni Chandiramani, katulad ni Mark Anthony Sayarot na binibibit-bit ni Lisa ni Tambaluslos sa New York. Pero nang nahuli ng tunitonladang droga, mga palangga pulburon, non-bailable pinalaya nila. Walang ganun si Quiboloy. Whether you hate him or not. Ngayon, sinabi ko sa inyo na ito ay isa-isahin nila kayo. Diba sinabi ko na even mga vloggers at mga reporters, katulad ng Remate at Saksi ngayon, na yan na lang ang halos yan na lang dalawang yan na nagsasalita laban sa gobyerno na matapang, na what? Number one, anuhin kanila, kakausapin na huwag kang magsalita. Diba sa akin ginawa nila yan? December pa lang, may nag-emisaryo sa akin na pinapupunta ako sa Malacanang para magbati daw kami ni Lisa Smugs. Julol! Sa tingin nyo, magtitiwala ako muli sa mga buwaka ng inang salot at sa lipunan? Of course not. So, o-offeran ang mga vloggers, reporter, naman kung hindi, kung ayaw magpa-offer, what? Anong gagawin? Ano ang strategy? Let's say ikaw, reporter, dahil ikaw ay very critical, kakausapin ka na huwag ka nang magsalita. Kung nagtigas-tigasan ka, sige, ikaw, saksi reporter kunyari, Marley ka kunyari, nandiyan ako sa saksi.
ilipat kita sa ABS-CBN kasi controlled nila yun eh. Ilipat kita sa News 5 o kung saan man. Bibigyan ka, magkano sweldo mo, Maharlika? 20,000? I will double it. Basta wag ka na magsalta against sa gobyerno. I will make it 40,000 pesos. Pag matigas ka dahil may prinsipyo, katulad ni Maharlika, kahit million in-offer na sa akin, kahit billion hindi ko tatanggapin. Yes. Pero dahil takot ka sa buhay mo, dahil nandyan ka sa Pilipinas, dahil demonyo lahat ang mga nakapaligid mo, dahil may mga anak ka, so tatanggapin mo yung offer nila kasi or else, gaganunin ka nila. Yan po ang strategy na ginagawa ngayon ni Lisa. Evil to the highest level ito. Ngayon, mga kababayan, yun, sinabi ko sa inyo na itong gagawin nila na patatahimikin si Pangulong Duterte. Paano nila mapapatahimik si Pangulong Duterte? By closing SMNI. Diba? Sabi ko sa inyo, balikan nyo mga palangga, ang mga sinabi ko November 18, 19, 20, halos lahat yan ini-inject ko sa vlog ko mga palangga. Nahahanapan nila ng butas ang SMNI kasi gusto nilang totally mawalan ng matanggal ang prangkisa ng SMNI para wala ng media na pwedeng pagsalitaan si Pangulong Duterte dahil nandyan siya nagsasalita sa gikan sa masa para sa masa. It's the same thing na ginawa nila sa akin. Kung nandyan ako sa Pilipinas, Malapanga, pinatay na ako ng mga buwaka ng inang yan. Ganyan kademonyo ang gobyernong ito. Ang gobyerno ni Kuting, ni Lisa, kaya you have to speak up day. Kaya yung mga men in uniform, kayo mga sir, mga ma'am, alang-alang sa kinabukasan ng bayan ninyo, kung totoong may pagmamahal pa kayo. Walang sino mang banyaga na nakakatakutan ninyo kung may pagmamahal kayo sa bayan. Alam ko, takot kayo kasi hawak na si Kuting. Puppet si Kuting at si Lisa nakipag-alyansa na para protektahan ang kanilang nakaw na yaman at mga yaman pangnakaw. Yan ang priority ni Kuting ng Norte. Ang mabawi ang mga ninakaw nila at magnakaw-nakaw muli. Dahil kung ang totoong mission o what do you call it, goal ni Kuting para sa bayan, para bumangon kayo. Hindi dapat siya nagtata-travel, nanonood ng mga F1 na yan, na nagsispend ng millions, billions. Dapat yung mga perang yan, instead na ipunta sa ibang bansa, pa-pledges sa buwaka ng GNMS, in-spend yan sa Filipino people. And itong si Kuting, di ba? Kung mahal niya kayong mga OFW, sagutin niyo nga ako, people from the Middle East, people from Hong Kong, pinakain ba kayo sa 5-star? Nung kayo ay pumunta o 5-star style buffet ni Kuting nung kayo ay ni-recruit ng what do you call it, ng consular's office, ng mga konsulado, ng embahada ng Pilipinas. Kasi di ba kinire-recruit kayo, pinapadalan kayo ng email, katulad dito sa Amerika na umattend dyan sa kaletsyahan ni Kuting. Dito sa Amerika, pinalamon sila. At the expense of people's money, buffet style, 5-star hotel ang type of, kind of dinner. Sa Hong Kong, sa mga kung saan maraming domestic helper, tinatrato ba kayong ganyan? Comment kayo kung tinrato kayong ganyan o tinrato kayong baboy. Then, tanungin nyo, mag-reflect kayo sa mga sarili nyo. Ito ba si Maharlika dapat kamuhian ko? O tama ang sinasabi ni Maharlika na pagkabatating sa domestic helper, binababoy kami dahil mababa ang tingin sa inyo. Hindi totoo na believe sa inyo si Lisa at si Kuting. OFW, I'm telling you. Busabos yung mga yan. Ang tingin sa inyo ganito kaliit. Dahil kung pantay-pantay ang pagtingin, kung buffet style ang pagkain sa Amerika at sa Amerika, dapat pare-pareho. Kung ikaw ay good leader, hindi mo titignan ay dito pakainin lang natin ito ng ensimada o pulburon. Literal na pulburon. Itong mga domestic helper kasi sanay naman to, wala nga kinakain to. So tama na sa kanila yung lumpia, maruya, ganyan-ganyan. Ito, yung mga Filipino-American na pakonyo-konyo, yeah, yo, you're so wako-wako. Diba? Katulad ni Lisa Smugs, very Harlem, very ghetto. Maraming pagkain dito sa Amerika. Nabobloated na nga ako sa kakakain.
Di ba? Dahil maraming pagkain dito, kung hindi ka magugutom dito kung ikaw ay masipag lang. And in fairness, sa lahat ng mga Pilipino, well, I may say 99.9%, hindi nagugutom ang Pilipino. May nakita ka bang malnourished na Pilipino dito? Lahat majojoba. Maliban na lang kung nagda-diet ka. Ang ibig kong sabihin, wala yung butot balat kasi hindi makakain. But you go, Middle East, Hong Kong, aming kababayan natin, na minsan namamaltrato pa. Pag pumunta si Kuting dyan, hindi kayo pinapakain. Binigyan man lang ba kayo dyan sa Hong Kong, yung mga sa underpass na kayo ay nagtitent every Sunday? Kung matino yan, pinakain ba kayo? Wala. Kasi, ang tingin sa inyo, what? Mababa. Okay, balik tayo sa issue, mga palangga. So ngayon, okay. Ano pa itong mga sinabi ko sa inyo in the past? Yung sa extradition. Di ba, Nikki Boloy, nabanggit natin kagabi. Oh, see? Abangan nyo yan, hindi pa yan nababalita, di ba? Na inuutusan ni Tambaluslos, ni Lisa ng gobyerno ang mga mga judges sa Davao, ang mga korte doon kung saan may hawak ng kaso ni Kibuloy para tuluyan ng makuha ni Biden si Kibuloy. Okay? Ni Lolo Biden Julianin. Isang Julianin. Ang dami kong laban. See? Si Lolo Julianin nyo, maya-maya nadadapa. Ngayon, mga kababayan. So, sinabi ko yan sa inyo. Isa yan sa mga strategy ni nila Remulla na ipapadismiss nga yung kaso ni Kibuloy na mga nakafile sa Davao para maging eligible na ang ginagawang request ng FBI o ng Amerika para sa extradition. Don't move. Okay, dali. Di ba, mga palangga? Ano pang sinabi ko sa inyo? Sinulat ko dito nung November 18. Yan, yun na nga, closure of SMNI. Okay? And, ano pa? Ako, papatumba. O, yan. O, nabanggit ko na ito mga to. About the blogger issue. Ano pa, mga palangga? Walang sound? Are you freaking... Well, ayan naman. Wala, may sound naman ako Ngayon, mga palangga ko. Gina Faye, alright, papansin. I know that. Yeah, just 1 minute. Alright? Okay. Sabi ni Victor, ang tanga-tanga ni Tambaluslos, dapat si Tambaluslos ay nilulubog sa Kumunoy. Okay, good job. Angel, thank you. Alright. Tinatrabaho na nilang SMNI, sabi ni Odette. Exactly, mga kababayan. Nahanap na ba si Azet Briones? Nawawala siya. Yan ba yung artista ba yan? Or Miray ko? Hindi ko ba parang nabasa ko Azenet o Azet Briones. Hindi ko siya kilala pero parang na-scan ko. O yan, ang dami mga krimen. Imbis na tutukan na ni Suarez ng Kongreso kung paano imbestigahan ang COMELEC, kung paano imbestigahan si Lisa Ahas Araneta Marcos dahil po siya ay nakipag-usap sa may-ari ng Smartmatic ng 2022 para tuluyang maipanalo si Kuting, ni isa wala man lang, even the presidential sister na si Amy Marcos, walang na-irate, walang na-disgust, walang nasaktan, walang nagalit, walang gustong magsalita, walang gustong mag-open up ng investigation, walang gustong mag-privilege speech sa plenary hall dahil sa pangdaraya sa pagnanakaw ng boto ng mga Pilipino. Pero nung inulat na magnanakaw ang mga nasa gobyerno, nasaktan ang mga ulupong. See that, mga kababayan? Anong klaseng gobyerno kayo meron ngayon dyan sa Pilipinas? Masyado silang balat sibuyas. Totoo namang magnanakaw yang pamilyang Tambaluslos. Diba? Ninanakaw niya ang pondo ng bayan para ibigay sa inyong mga kongresista. Ang feeling ninyo, hawak ninyo, pera ninyo yung taong bayan, binibigay sa inyong mga kongresista, pinapaaral nyo sa mga anak nyo, mga hinayupa kayo, sinasa kayo ng business class, binibili nyo ng Hermes. Hindi naman bagay sa inyo ang Hermes. Bagay sa inyo, putik.
kumunoy, tae, basura, panis. Diyan ang bagay sa diyan. Mga mukha nyo mukhang panis. Ayaw nyo? Galit na galit kayo sa SMNI? Galit na galit kayo kay Duterte? See that, mga palangga? Anong kinagalit nila kay Duterte? Saan nagsimula? Of course, planado na ito. Sinabi ko na to sa inyo, the plan, the design is very Lisa Smugs and very tambaluslos to what? Ibagsak ang Duterte. Dahil si Lisa ay galit na galit kay Duterte dahil nga hindi na-appoint si Kuting sa Department of Agriculture nung panahon ni Duterte. Ako mismo personal na sinabihan ni Lisa, mga palangga. Okay? Ako mismo sinabihan ni Lisa na i-push kay Duterte, kay Labongo na i-appoint ang asawa niya. Never ko ginawa. Bakit ako gagawin? Yung pala, gusto niya i-push para noon pa lang mamayagpag na ang kanilang smuggling business. Vindictive narcissist. Paghihiganti dahil hindi naging DA Secretary o never ever na-appoint si Kuting. Ang sabi mo pa nga, Lisang, hayop ka sa akin na i-push natin sa Duterte administration kasi hindi naman makakaapekto sa electoral protest ni Kuting, ng asawa mong Kuting. Tapos ngayon, electoral protest, nga na wala na. Kapag tinuligsan natin itong mga politiko na to, it's either tatanan tayo ng kaso, ipapapatay tayo. Nakita ninyo? Pero pag sila ang pinush or dinidemand ni Pangulong Duterte na mag-present kayo ng audit report nyo, magpaliwanag kayo, kakasuhan, i-de-platform, kikitilan ng buhay, o kung ano pa man. Ay, Remy, thank you palangga. Nakita nyo, mga kababayan? Again, Vega War, puting as versus puting jazz. Exactly. Excuse me. Yan. Alam mo, hindi yung mga galing ubo ko, inom ako na inom pa rin ng ng sweet. Matigas ulo din, Lola. But I'm feeling better, darling. Ang mga Pilipino, wala talaga. Ang lupit ni Lisa Smug, demonyo siya talaga, sabi ni Vilma. Naglipatan ang karamihan kasi busog. The Cariton guy. Okay, I'll tell you something. Doon sa tree lighting dyan sa Malacanang, okay? Meron tayong puting as na may mga nakapagsabi nga, di ba, na nag-ooperate sila. May Oplan, Bagsak, Maharlika. Pero doon may nakarating sa akin na dating Ensaymada vloggers. Alam mo yun? Na humihingi ng kapatawaran. Hindi ko na siya papangalanan. Okay? Unless gusto niya. Okay? Hindi ko siya papangalanan. Okay? Nakarating sa atin na humihingi ng pasensya. All throughout, sabi nga nung tong Ensaymada na ito, na tama pala si Maharlika, okay, sa kanyang mga pinagsasabi. Gumamit siya ng tao, ng emisaryo, na pakisabi naman kay Maharlika. Actually, I don't know this person, baka palangga. Kasi hindi ko naman sila pinaglatanggol ko yung mga yan kahit dati, kaya di ko sila kilala. Ang sabi, hingi ng pasensya na binoljak-boljak ako. It's okay palangga. You can boljak me. Ang pinaka-importante, nagising ka. Hindi ka na ensimada ngayon. So you are born again. So 'di ba? You are Maharlikan again. So yan ang importante. See? I started speaking, mag-isa lang ako. Dumami tayo, andyan kayo lagi. The moment na nag-speak up ako, katulad na Sir Zoro, katulad na Cecil, katulad na Rebecca Ogata, you're there palangga. Tinamahan ninyo ako. And now, lahat ng sinabi ko sa inyo, nagkatotoo. Ano tawag dito? May power lang ako, nalaman ko to't lahat-lahat. Hindi. Yung mga sinasabi ko sa inyo, factual na nararamdaman, na ginigipit ng gobyernong ito mismo na sa loob ng Malacanang. Hoy, Suarez, kayo dyan sa Kongreso. Bakit hindi kayo mag-open ng investigation kung bakit yung sinasabi ko sa inyo na binulyawan ni Lisa Ahas ang isang PSG kaya nagpakatiwakal. 'Di ba? Isa yan. A1 information, totoo. Bakit binrush off nyo? Bakit ayaw nyo pa-imbestigahan if you're ready for the people? Kawawa naman yung pamilya ng PSD na wala ng buhay dahil sa buwaka ng inang Lisa. At marami pa. I can go on and on and on and on. 'Di ba? Balikan nyo na yung mga video ko.
Pag gusto nyo pang marinig yung iba. Filipino Ashery, thank you Palangga. Doon sa mga nagising na at dating nagagalit kay Maharlika, welcome back here. Again, I'm not fighting against you. I'm fighting against the sindikato. Hindi biro ang makalaban ng sindikato. Wala akong makinarya, wala akong pera, wala akong hard killers. Only the power of truth. And you are my power. Maya Ohata, yeah. You are my power. Being me, again, ano yung power ko? Being myself, being authentic, and the love for the truth, love for you, love for the country. Sabihin nyo, ayaw nyo maniwala, then, wala. Mayroon kayong right mind to discern if I'm telling you the truth or binobola-bola ko lang kayo na sinasabi ni Kuting, yung mga ambigas, ibababa natin ng $20. Siyempre, dapat iahaw natin, ibangon natin. So, mamili kayo, timbangin ninyo. Ang isang Maharlika na dating kaalyado nila na nag-alab ang puso dahil binaboy ang mga OFW, binaboy si Nanay Rosita, binaboy ang mga kaalyado nila. O dyan kayo sa pulboronic kumampi. Dahil what? Somehow, nakapunta lang, maimbitahan kayo sa Malacanang, pakainin kayo ng ensimada, magpa-picture kayo, busog na kayo. It's your choice. I'm not forcing you na maniwala sa akin. I am giving you the freedom. Use your head, use your heart to discern. Diba? Integridad. You talk about integrity. Yan ang meron ako. Napilit binabagsak nila. Kasi, ulit-ulitin ko, hindi ka pwedeng maging effective speaker, maging effective vlogger if you are being paid. Kasi kung in the first place, kung bayad ka, hindi ka authentic, you're not being yourself. You are being bayad. So wala ka ng integridad kasi wala kang integrity. Kasi bayad ang pagkatao, wala kang love for the country. Kasi how can you love the country if you are being paid? Paano ka maging tapat, maging honest sa bansa, sa iyong mga kaharap, sa inyong mga kababayan, kung the moment na sinungalingalan yung bunganga mo at pamilya mo ng pera ng bayan, hindi ka magiging effective kasi ang nasa utak mo yung kukubrahin mo at yung mga kasinungalingan. Ako, an independent vlogger na itinaya ang alindog na ni piso walang hiningi sa gobyerno. Sa halip, hiningi sa mga kababayan ko. Sa halip, we are giving away. Okay, next. Uy, Maria, yung member ko nanalo ka ng long champ na shades. Mag-message sa akin. But anyway, mga palangga. Tuloy-tuloy ang ating pamimigay ng not right now kasi I'm outdoor, very Harlem, Lisa is a wako-wako, yan, buangit na yan. Anyway, mga palangga, ito na yon SMNI, pababagsakin hindi dahil galit sila kay SMNI o kay Kibuloy. Galit sila dahil binibigyan ni Kibuloy ng SMNI ng platform si Pangulong Duterte to speak up para mag-criticize. See how evil this government. Right? This is your fair lady Maharlika. See you later. Thank you.